Ayan, so after ng ano nga yung natin, yung election episode natin na may kakwenta-kwenta. Yes, so, with Sir Edson. Oo, with Edson. Hindi pwedeng laging kanalan. Kailangan merong konting sense. Paminsan-minsan. So, si Tonette ay nasa village siya ng Wrong Turn, ng Jeepers Creepers, ganyan. Andun siya ngayon based dito sa kanyang background. Sobrang delayed ni Tonette. Oo nga, lahat ng mga kasama ngayon ni Tonette dyan, kung nasan man siya ngayon, wala munang gagamit ng wifi, pakiusap. Anyway, ayan. So sa ngayong may kakwenta-kwentang chika, may magbabalik. Oo, na recently ay nag-TEDx. Sa Madrid lang naman. Madrid, Spain. Wala akong maisip na joke doon sa Madrid. Ang nagbabalik, fresh from Madrid, Spain, na ngayon ay 3:00 ng hapon. Si Miss Mela Habijan. Hello, te. Hola! ¿Qué tal? Direct JP and Direct Tonette at sa ating mga ka-eme. Hello! Maraming salamat at Happy Pride! True, Happy Pride. Sabihin ko lang sana, yung Madrid ang isa sa may pinakamalaking Pride celebrations in the world, right? Yes. It's the third biggest in the world next to New York and Brazil. Bakit kaya? Bakit ba, Mel? Anong meron? Number 1, kasi World Pride celebration yon. And number 2, ang Madrid ang second in the world to establish marriage equality law. In fact, this year, they're celebrating their 20th year of legislating marriage equality law. So, it was second next to Netherlands in 2004. Oo. Di ba parang nabanggit mo nga na this year, mas malaki yung celebration sa Madrid ngayong year for Pride. Yes, kasi nga kino-commemorate nga yun. So parang they want to highlight the essence of establishing and legislating marriage equality law. Sana all. Galing. Sana kaya halina kayo, So, dito na tayo. Hi. Oo. No, actually so kami nga nito net parang nung May ba yun? May yun, di ba, te? So pareho tayong nasa Spain pareho nun. So yung first time kong makapunta ng Spain, so inuna ko yung Madrid. Tapos day 1 ko sa Madrid, minute ko agad si Mela. Tapos grabe yung maganda ka na rito sa Pilipinas, te, pero iba yung naidulot ng Madrid kay Mela. As in, yung pag-ibig nandun. Iba rin Tapos actually, parang, tama ba? Parang the day after or 2 days after, parang punta ka San Sebastian. Yes. Kasi, bakit nga, te? Hindi, lang yun. Magbabakasyon lang at magbabakasakali. Magbabakasakali. Tama. Magbabakasakali pala. Pero wala. Okay lang yun. Tsaka Go, Tonette. Hindi ko na alam kung Hindi, sabihin ko lang sana, naalala ko nung una kong nakausap si Mela na start pa lang siya dyan sa Madrid. Wait lang, ano nga ba yung reason muna bakit ka nag-Madrid? Baka sabihin kasi nila, naglalamyer-lamyerda ka lang. Hindi, nagpunta ako ng Madrid to take my master's. Dumating ako dito January of 2024 and now I'm almost ending my journey as a student. Matatapos na ako sa aking dual degree in International MBA and Master in Creative Direction, Content and Branding. Isang buwan na lang matatapos na ang journey. So, ayun. Hopefully, from being a student, makahanap tayo ng oportunidad here. Grabe. So, in your future plans, hindi ka na babalik ng Pilipinas? Not in your future, do you see yourself going back to the Philippines where there's no SOGI bill, where there's no, divorce and same-sex marriage? Parang Rekta na agad si Tonette Parang base sa pagkaka-phrase mo ng tanong, parang sinasabi na talaga natin hindi na po ako babalik dahil nga wala tayong mga batas na dapat ay mayroon tayo. Tama. Pero totoo, yun yung primary reason why I really want to stay in Madrid. Parang for me, I want to cherish the moments in which I have these laws established that protect me
as a trans woman. Kasi dito, mayroong anti-discrimination law, meron silang SOGI equality law, basically, meron silang marriage equality law, at meron silang gender recognition law. So, kung dito safe at protektado ako, may dahilan pa ba para bumalik? That's number one. Pero marahil, ang dahilan ay baka kailangan maipakita natin na dito sa Spain, dahil may mga laws na protektado ako, baka dapat makita ng mga Pilipino, dapat posible to at dapat tong gawin sa atin. Kasi meron siyang nagagawang maganda para sa isang LGBTQ+ na kagaya ko. Grabe yun nung Yeah. nung minute ko nga si Mela nung day 1 ko nun sa Madrid. Na doon nga nalaban ko na, hala, hindi na babalik si Mela. Tapos, alam mo ba, sinapaisip talaga ako nun. Parang, oo nga, no? Parang masarap naman talagang tumira sa isang lugar kung saan tanggap ka, protected ka, hindi ka masasaktan or hindi ka sasaktan, ganyan. So parang, umaabot sa point na parang nakakapagod naman talagang tumira sa Pilipinas. Lalo na kapag part ka ng LGBTQIA+ community. Pero, ewan ko, napaisip talaga ako na baka kailangan may mangyari na talaga sa buhay natin. Isang na-chika ni Mela, yung dating scene mo dyan, di ba? As a trans woman, ibang-iba dito sa Pilipinas. Parang doon, rekta sa dating, wala na yung kaba, wala yung takot, wala na yung pag-i-explain ng maraming beses. Yes, and I think yun yung isa sa mga validating experiences dito as a trans woman is, number one, never ako na misgender. At ang laking bagay nun. Kasi 'di ba sa Pilipinas, parang kailangan maging pasensyoso tayo kung sakasakaling matawag tayong sir. In fact, kinukwento ko sa isang podcast recently na alam ko na nasa Pilipinas ako, the moment na pagbaba ko ng eroplano, matatawag na akong sir dahil sa boses ko. Pero here in Madrid, I was never considered sir. They would call me señorita, they would call me que bonita, na para sa kanila, ganap at buo yung pagkatao ko bilang isang transgender woman. And for me, it makes a difference. At susunod na nga doon is yung layer ng dating. In fact, the guys that I've been with, hindi sila takot na makipag-holding hands sa akin. Hindi sila takot na makita na kasama ko. Hindi sila takot na ipakilala ko sa mga kaibigan nila, which is a huge thing na parang may level of respect and at the same time, walang takot. Nakwento ko na yun dito na nung nag-Barcelona ako, so nanakawan nga ako sa Barcelona. Mas natyan ako ng kwintas, di ba? Basta ang dami nangyari nun. Pero, yung nakwento ko rin sa Mela, so nandun kami sa isang part na basta parang college area sa Barcelona. So may mga estudyante na mukhang basagulero, ganyan. Tapos amoy na amoy mo talaga na amoy na doon sa area, ganyan. Tapos may mga nag-skateboard. Alam mo yung parang kapag dito sa Pilipinas, kapag merong ganong klaseng kanto, tapos may dumaang bakla, bubulihin, or kaya baka sasaktan na ganong level, ganyan. So ganon yung area. Tapos may nakita kaming dalawang lalaki na magka-holding hands. Mm-hmm. Tapos wala lang. Parang normal na araw lang, ganyan. May magka-holding hands, magjowa, naglakad. Tapos wala, hindi sila binuli, hindi sila sinipulan, ganyan, or inaasar. Walang ganon. So sobrang grabe, nalulungkot ako. Ako kasi parang feeling ko kapag ganito sa Pilipinas, kapag out na out ka naman, pero may ganong fear kasi na kapag nag-show ka ng affection sa partner mo, parang pagtitinginan ka, alam mo yung meron kang mararamdaman. So parang in the end, matatakot ka na lang siyang gawin. Na I think yun yung wala sa Spain. Hindi. So, yun yung intro natin na paano natin mapapakita kung anong klaseng mundo meron for the LGBTQIA kapag merong SOGI equality law. Kung nasan si Mela ngayon. Yun yung ating pag-uusapan today. At actually, mainit na issue ngayon. Sorry, naglalag ba ako? Naglag ka, sis. Pero parang ginagawa na lang namin, kino-context na lang namin yung sinasabi mo. Okay. Itong isa ring mainit na issue ngayon. Mainit na issue ngayon na sinabi rin naman ni Mela na gusto niya ring itackle. Yung nilabas ng DOH na rising cases of HIV/AIDS. Tapos in the same statement ay kinonect yon sa LGBTQ. Yes.
Yes. To be blunt about it. So, ayun, pag-usapan natin kung gaano ka-dangerous yung ganong klaseng statement, especially coming from DOH, and what can we do? Kasi may data naman, and data is power. Pero gaano tayo dapat ka-careful when we release those kinds of statements, especially if it's coming from a government agency like DOH. Sasagutin na bagad ni Mela or magpapakilala muna tayo isa-isa? Hindi pa tayo nagpapakilala eh. Ang dami palang steps na Oo nga na-miss. pala. Nauna yung catch up. Nauna yung catch up. Game. Ako si JP. Ako si Tonette. At ang ating very special guest. At ako naman po si Miss Mela. Yes. At ito ang Walang Kwentang Podcast presents Podcast. Ang ganda. Para tayo May kakwenta-kwentang chika. kung ano-ano na lang. Ito ang walang signal, si Tonette. Podcast. My God. Uy, sorry kasi akala ko talaga hindi ko in-expect na ganito kalala yung signal sa Zambales. Ano ba yan? Wala lang ang Soji Equality Bill, wala pang signal. Ano ba ito? Pilipinas na ito. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Hindi ko talaga in-expect. Hindi, mag-ano muna tayo, mag-refresher dun sa Soji. Ano ba ang Soji? I think, alam naman yan ng lahat ng mga ka-MF. But just in case, meron mapadpad dito na, nagbabrowse lang sa YouTube or sa Spotify, kailangan maliwanagan kung ano ba talaga ang Soji. Soji SC, actually. Soji SC. Yes. Alam mo, importante rin, kahit well-versed na tayo sa salitang Soji SC, dapat pa ulit-ulit natin siyang pinag-uusapan. Kasi spectrum siya. At para sa kaalaman ng lahat, laging merong nadidiscover na gender identity, sexual orientation, and expression. Kasi napaka-dynamic ng pagiging isang tao. So, nagsisimula ang lahat sa sex characteristics. Yun yung SC, 'di ba? Kung meron ka bang, pinanganak ka bang may titi o pinanganak ka may puke, meron ka bang vagina or meron kang penis. At yun yung magdedetermine ng sex characteristics mo. So, pag may penis, male. Pag may vagina, female. Pero, may mga pagkakataon na unidentifiable yung reproductive organs or yung chromosomes. Yun yung I sa LGBTQIA+. Yun yung intersex. Intersex people are those people whose chromosomes and reproductive organs are not identifiable. At from there, pupunta tayo sa gender identity. Yung gender identity, paano mo tinitignan yung sarili mo? Halimbawa, pinanganak kang may penis, pinanganak kang may titi, at lumaki ka na ang pagtingin mo sa sarili mo ay lalaki, you are a cisgender man. In the same manner na pinanganak kang na may vagina or puke, at ang tingin mo sa sarili mo ay babae, ikaw ay cisgender woman. Pero, pagka ang pinanganak kang may titi at male ang sex assigned at birth mo, pero lumaki ka na ang pagtingin mo sa sarili mo ay babae, para kang ako, you're trans. You're a transgender woman. In the same manner, na gano'n naman ang mga trans men. Pinanganak na may puke, sex assigned at birth is male, pero lumaki na ang tingin sa sarili ay lalaki, trans man. At iba naman doon yung sexual orientation. Yung sexual orientation, yun naman yung pag-ibig or attraction. Kung lalaki sa kapwa lalaki, gay, babae sa kapwa babae, lesbian. Kung ikaw ay isang tao na na-attract sa two or more sexes or gender, you're bisexual. But if you're open to any kind of person regardless of sex and gender, yun yung pansexuality. At kung paano mo naman pinapresent yung sarili mo, whether feminine, masculine, or androgynous, yun naman yung gender expression. So, yan ang ating SoGSC 101 in 2 minutes. Isa-splice namin to, tapos kakalat namin sa Ganda. lahat. Well, totoo rin naman kasi tama kay sobrang daming nadidiscover sa community natin. Parang ever-evolving naman siya. So, kailangan yung learning ay ever-evolving din. Dapat hindi tayo tumitigil dahil ayaw lang nating matutunan. Kasi maraming ganun na parang, ayoko malaman yan, ayokong, okay na yan, ang gulo-gulo, di ko gets. Doon pumapasok na dahil ayaw nating matuto, meron tayong mga nasasaktan. So,
Dapat hindi ganun. Tama, +2 para sa'yo, Direct JP. Thank you, oh my God. I'm waiting for my final duo. Yan yung kasama na ba natin yung yung sa DOH nga? Oo. Pero bago ang lahat, kasama natin ngayon yung mga ka-eme. So, live tayo ngayon. Kasama natin ang mga VVIPs. Yes. So, tayo ay 69,000 dito sa Zoom at 32K sa Discord. Shoutout lang sa kapatid ko, si Rina. Ayan, VVIP siya ng Ang Walang Kwentang Podcast. Ayan. Lovely. Si Rina ba yung merong restaurant? Sa Marikina? Hindi, si Rina yung lawyer. Soroy. Sino yung may restaurant? Si Marie. Siya naman yung nag-asawa last year tapos ngayon may anak na. So may pamangkin na kami. Yung question nito net dun sa sa DOH. Yung recent news kasi, so we're recording this episode June 9. Nagbibilang ka ba? Tama, Naririnig ka namin. Sorry. Lumabas yung news na to. I think June 4, HIV cases in the Philippines rise by 500% among ages 15 to 25. So, the Department of Health urged authorities to make human immunodeficiency virus HIV a national public health emergency. Approximately 57 newly diagnosed HIV cases are recorded per day from January to March this year. Based on DOH's data, sexual contact remains the predominant mode of transmission of HIV in 2025 but has shifted to largely being among MSM or males having sex with males since 2007. Noong una mo narinig yan, Mela, what was your reaction? Alam mo, sobra akong affected because number one, it's Pride Month. Hindi ko lubos maisip kung bakit napaka-timely na Pride Month and then nilabas yun ng DH with that phrasing. And in my opinion, napaka-loaded nung presentation. Especially nung paraan, nung pagkakasabi na 500% increase, etc., etc. And it's very dangerous because as we've seen in the comments and as we are seeing right now, in fact, kahapon, I think merong sinulat yung isang writer ng Daily Tribune. Yes, I saw that. 'Di ba? Na parang ang sakit at ang hirap tanggapin na ang HIV ay tinitignan na gay disease. Where in fact, anyone can have HIV regardless of sex and gender. That this is a virus that affects anyone and everyone. So for me, yung skewing niya ay merong agenda. Meron siyang agenda to actually disrupt the joy of Pride Month. At ito yung isa sa mga, I think, effects of what we are seeing right now globally. Now that we are seeing political leaders in the United States, in Hungary, in the United Kingdom, releasing statements and reversing laws on their end with regard to how LGBTQIA+ people are treated, naapektuhan tayo sa Pilipinas kasi na-amplify yung homophobia, yung transphobia, yung phobia with regard to people living with HIV. At yun yung isa sa mga pinakamasakit para sa akin because merong isa nag-comment dito parang nananadya. And I think yun yung pinaka-perfect description. Nananadya ba yung mga tao sa likod nito? Parang feeling ko, yes. Yes ang sagot. Nananadya so, talaga sila. Sabi. Oo. Kasi yun nga parang June. And on Pride Month. Totoo. Parang June 1 nga talaga siya nilabas. So parang saktong-sakto, no? Oo, kasi pwede naman siyang ilabas ng April para kung ang goal natin ay transmitting of information, transmitting of data, we could have had these information quarterly. March, and then June, and then September. Pero hindi natin yun ginawa. Ginawa natin June, Pride Month. So anong ibig sabihin nun in terms of messaging? PR-wise, you know that it's connected.
Meron pang isang dito from the same study of DOH. So, newly diagnosed cases increased by 129% over the past 10 years from just 21 per day in 2014 to 48 in 2024. And there were 56 cases per day from January to April 2025, 44% higher than the same period last year. So, sa akin naman, isa kasing pwedeng tignan natin dito, kaya rin tumataas yung cases ng HIV ay dahil mas marami talagang nagpapatest ngayon. Dati Yes. kasi may stigma pa yan, di ba? And hindi readily available yung mga testing kits. Di alam kung saan magpapatest, kung paano, ganyan. So, direct effects siya na ibig sabihin, gumagana yung yung naging program na ang dali lang magpatest. So, dahil madali magpatest, ito na, tumataas talaga yung recorded cases. At dahil alam na natin Go yung na. number, alam na natin kung sino yung bibigyan natin ng treatment. Alam na natin kung sino yung bibigyan natin ng guidance pagdating sa psychological, not just physical. Because dealing with HIV is not just a physical battle, but it's also a psychological journey at the same time na dinadaanan ng isang PLHIV. And I think yun yung pinakamainam kasi meron kang data ngayon. Alam mo na ngayon kung ilan ang nangangailangan ng gamot, kung ilan nangangailangan ng counseling, at kung ilan yung nangangailangan na kailangan nating i-attain ang pagiging U status nila, na U equals U, ibig sabihin, untransmittable yung disease. At yun yung pinakamahalagang dapat pinag-uusapan na hindi porket may HIV ka, life sentence na ito para sa'yo. Pwede itong magamot at pwedeng maging untransmittable and undetectable ang kaso mo bilang isang PLHIV. So yung U equals U, undetectable na yung virus. So dahil yan sa mga gamot na libreng nakukuha ng mga PLHIV na sa mga, kunwari, Love Yourself, ganyan, sa Makati Med, libre nilang nakukuha yon. So kapag tuloy-tuloy yung gamot, hindi na nagiging life sentence tulad ng sabi ni Mela. At kapag tuloy-tuloy yung gamot, nagiging undetectable yung virus. So kapag yung undetectable na yung virus, nagiging transmittable na siya. So hindi na siya nakakahawa. Dahil tama dito yung daming mga nagko-comment na mga ka-eme dito sa chat. Ang sad kasi, yung data na lumabas ay nanggagaling sa government, sa DOH. Parang dapat sila yung tumutulong dun sa community kung paano siya ma-phrase ng tama nang hindi siya makaka-create pa ng more stigma against dun sa mga taong may HIV. Kaya may takot pa rin yung mga tao to come out dahil nga may ganitong klaseng mga boses na naririnig tayo from powerful people na nasa possession. Sana free na siya in a way na parang kaya lumalaki yung bilang ay dahil mas marami ng yun nga, nagpapatest kasi readily available na siya. Oo, parang unlike 10 years ago na parang hindi alam ng mga tao kung saan sila pupunta, saan sila magpapagamot. Diba? Parang mali eh. Meron din dito na diagnosed HIV cases are getting younger. The predominant age group shifted from among 35 to 49 years old in 2002 to 2005 to 25 to 34 years old from 2006 onwards. So yun, bumata. The youngest newly diagnosed HIV case was only 12 years old from Palawan. Grabe, national emergency na talaga ito. National emergency. Na dito pumapasok yung pangangailangan ng sex education. Na for me, ito yung isang bagay na iniiwasan natin as a nation. True. Pero hindi natin ina-admit na, alam nyo, we're sexual beings and what we lack is this mature, responsible conversation and education about sex. Because sex is a human activity. It is felt by everyone. Dama natin yan because we have hormones, we have urges, nararamdaman natin yan starting puberty. At dahil dyan, hindi ko alam kung bakit iniisip pa rin natin na ang sex education is something that is bad and will allow people to be sexually engaged even more. Where in fact, we need conversations like this because first and foremost, sexual beings tayo. At dahil sexual beings tayo, kailangan alam natin kung paano gagamitin at kung paano natin isasabuhay ang ating pagiging sexual beings. Kasi sex education will mean consent. Sex education will mean taking good care of your body. Sex education will mean putting boundaries.
sex education means kailan pleasurable at kailan safe. Kailangan dapat safe and pleasurable at the same time. Na kailangan pagdating sa intercourse, both parties, they feel the pleasure, but at the same time, they're responsible for each other's health. So ito dapat yung mga bagay na pinag-uusapan natin. Kasi hanggang ngayon, no, parang True. parang ang tabu talaga pa rin dito, lalo na dito sa Pilipinas, kapag sex ang pinag-uusapan. Sobrang iwan na iwan talaga tayo. And the reality is, sex among people is real. It happens. So, hindi dahil wala tayong sex education ay hindi na siya mangyayari. It's still happening. It's happening, it will happen, and hindi siya matatapos mangyari. So, tuloy-tuloy lang yung ganong realidad. So, anong gagawin natin? Kailangan ang babaguhin yung sistema to address that. Tanong ba yan, Tonet, or rhetorical? Oh my God, sobrang laga ko. Kanina ko pa yun sinabi. Charing. Tanong ba yan for Mela, te? Tama ba? Hindi, parang statement niya. Any naman. Oh, sige. Tawag nga parang statement eh. Oo. Hindi ko kasi alam, parang, Hindi, feeling ko, kasi recently, nakita ko na, parang may IG post ka, Mela, na nakipag-meet ka with Heidi Mendoza. Yes. Diba? Kasi I think yung mga ganitong klaseng usapin like sex education, pagtigil sa stigma sa HIV and AIDS, ganyan, I think para ma-push siya, kailangan talaga na back tayo para, yun nga, maano siya, like sex education, kailangan paano siya ma-implement. Kailangan may tulong ng government. So, nung nakita ko yung parang Zoom meeting nyo ni Heidi, parang isa sa mga steps na matagal naman na natin ginagawa ever since. Pero bakit ganun pa rin? Parang, bakit kaya kahit patuloy tayong nakikipag-usap, bakit parang laging stagnant, laging, alam mo yun, yung Soji Bill, parang decades na, parang bakit kaya ganun, Mela? Kasi cultural siya. Kumbaga parang, ang pakikipag-usap nga ngayon hindi na nakasalalay sa mga people in power, kung hindi sa mga key opinion leaders. For example, I see that one of the hindrances of Soji Equality Bill, kung bakit hindi siya napapasa, ay dahil hindi pa tayo kumukonekta sa mga kapatid nating konserbatibo. And we need to accept the fact that majority of Filipinos are still holding onto their conservative beliefs. And one way for us to, I think, open the gates of understanding is to be able to discuss this matter with key opinion leaders of those who are conservative. At sino sa mga konserbatibo, sana yung mga willing makinig. At isa sa mga willing makinig na konserbatibo, and she admits it, is Miss Heidi Mendoza. She's 62, she grew up Catholic, hence she has conservative beliefs. But she's open to recognizing the fact that we exist and we also need to be protected. Kaya dun sa discussion namin, I raised my experience here in Madrid, my experience here in Spain, na meron po akong kinakapitan ngayong mga batas at napakalaking bagay niya para sa akin. Kasi hindi man ako Espanyol at the moment, but because I live here as a student, protektado ako ng batas nila. Napakalaking pagbabago nun para sa akin. Imagine in my university, they actually told me, you will be regarded here as a woman. In your name tag, in my name tag, it's Mela Habijan. Sadya lang siguro na din yung diploma na matatanggap ko, because of my legal name, yun lang yung magiging difference. But they call me Mela. I freely go to the female's bathroom without any questions asked. At nung nagparehistro ako sa City Hall dito sa Madrid, alam mo, nag-sorry pa sa akin yung isang city administrator. Sinabi niya, I'm really sorry, I have to write your dead name. Tapos sabi ko, it's okay, you don't have to apologize because it's not your problem. It's my country's problem. But she still apologized because she typed my dead name. And that's a huge difference pag merong batas. At yun yung mga bagay na kunento ko kay Miss Heidi, that it really makes a difference. And I think that is a step forward for us to be able to discuss these things with those who are conservatives and maybe traditional, pero nakikita nila na sa bawat pakikipagdaupang palad nila sa mga taong kagaya natin, nagbubukas yung pangunawa. Bayan, naiyak ako.
Agote. May question lang ako dun. This is really a very curious question. Kasi I think Miss Heidi Mendoza is an intellectual, a very smart person already. She's already studied this and saw its social impact on LGBT. As a woman, also part of a marginalized sector in the society. Bakit kaya even then, with that kind of perceived wide understanding of how the world works, of how society has been so unfair to LGBT, to all marginalized sectors. Nakakalungkot na the LGBT still had to talk to her. Gets nyo ba? Parang, I think highly of Miss Heidi Mendoza. It baffles my mind. Why was there a need for that kind of a talk from the beginning? Gets nyo ba? Parang naiintindihan ko naman yung naging conversation. I appreciate that. But yun lang yung iniisip ko na parang, really ba? I would think si Miss Heidi already got your back from the beginning. Pero bakit ganito? Bakit kailangan? Yun lang yung iniisip ko all throughout the discourse and the discussion of this. Alam mo, napakaganda ng question mo and reflection point mo, Directonet. Pero I think siguro habang binabalikan ko yung pag-uusap namin, nanggagaling na ako dun sa context na parang all human beings are limited. And because limitado tayo, may mga pagkakataon siguro na dahil iba-iba tayo ng kontekstong pinanggagalingan, meron nang nabuo sa atin na perspective na baka kailangan nating i-unlearn at yung unlearning na yon ay manggagaling sa mga taong makakasalamuha natin everyday. So for example, ako as an advocate, I don't know everything about LGBTQIA+. So it's a must for me to talk and converse with different people in our community so that I can learn from them and I can see perspectives. At dun lumalalim yung empathy. Dun lumalalim at lumalawak yung pangunawa. Kaya bukas pa rin ako doon sa idea na yes, to a certain extent, Miss Heidi could have had that wide perspective of who we are as people. But I guess because she still remains in the conservative side of things, mayroong puwang sa puso niya na kailangan pa nating katukin at kailangan pa nating gisingin para kumpleto at maging buo yung pagtingin niya para sa atin. And I can also see that with my parents. Before they fully embraced my being Mela, it took a while. They also transitioned as I transitioned. Because my parents are devout Catholics. They had to understand my transness. They had to understand what I was going through emotionally, psychologically, mentally, and physically so that they can fully embrace that the person that they named Eric is actually Miss Mela. Is actually Mela. The person who was born male and whom they called at first their son is actually their daughter. And it was a process for me of actually having a conversation with them. Sobrang valid nung sinabi nito, Net. Kasi kahit ako parang umabot din ako sa point na nakakapagod mag-explain sa mga tao. Na parang nakakapagod isipin na kailangan mo explain lagi sa mga tao bakit malito, bakit ganito dapat. Nakakapagod siya na parang bakit hindi mo na lang aralin on your own. Kasi libreng-libre naman ang internet, ba't di ka mag-research, ba't hindi mo i-google. Pero parang, I think, babalik tayo lagi dun sa yung first point natin kanina na ever-evolving din yung Soji. Na parang kahit tayo nga na parang meron tayong hindi naintindihan sa community natin na bagong info na kailangan din nating aralin. So, I think kahit nakakapagod siyang gawin talaga, yung pagkakaroon ng conversation, ng discussion, parang kailangan mo siyang gawin talaga hanggat hindi nila naintindihan Correct. Kasi burado naman kasi talaga tayo sa kasaysayan. Yun naman yung point. And historically, dahil nga burado tayo, yung mga napasang tradisyon from generation to generation, nasa kultura pa rin natin. At napakalakas ng kapit ng Kristyanismo, ng Catholicism, ng Christianity, ng religion sa Pilipinas. And there's nothing wrong about that. It just so happened that, I guess, na-weaponize yung religion against us. Kaya dun sa TED Talk ko, pinag-usapan ko historically
how transness and queerness were celebrated in the societies across the world, hindi lang sa Pilipinas, but globally, pre-colonization. And I wanted to bring back that kind of conversation kasi naging kasangkapan at sangkalan ang relihiyon for us to be erased. So, dahil nabura tayo at pinipilit nating isulit ulit ang ating kasaysayan at ang ating saysay bilang tao, paulit-ulit yung kailangang eksplanasyon at masakit mang sabihin, nasa atin yung burden of educating people just because they grew up into this kind of traditional setup. At hopefully, bagamat nakakapagod siya, hindi tayo sumuko. Kasi yun lang yung panghahawakan natin along the way. Na hindi tayo nag-give up dito sa laban, gaano man siya nakakapagod gawin araw-araw. I applaud you for being very patient and hopeful. Kwento ko ha. Hindi kasi sabi kasi sa akin nung tatay ko, this was when Pope Francis talked about LGBTQIA+ people in the church. Yung sinabi niyang controversial statement niya na parang yung mga conservatives nagulantang sila dun sa statement niya. Nagkaroon kami ng pag-uusap ng tatay ko na parang sinabi niya sa akin, alam mo, dahil teacher ako, naiintindihan ko kung saan nanggagaling yung laban nyo. Kasi yung pagiging isang guro, sandamakmak na pasensya yung dapat niyang baunin kasi maraming iba't ibang uri ng learners. Merong fast learner, merong slow learners who will take time to learn, at merong learners who don't want to learn. But it is his responsibility as an educator to be able to accommodate to all kinds of learners no matter what. Kaya bilang isang educator, alam niya sa sarili niya na magbitbit siya ng maraming pasensya, at yun yung sinabi niya sa akin, have the patience to accommodate all types of people because you are educating them. There will be fast and open learners. There will be slow learners who will need constant explanations. And there will be people who will block you and not learn from you. Ang isa sa sigurong pinanggagalingan ko dito, pero ito personal opinion about that. Kasi si Miss Heidi Mendoza, during the campaign, she took pride in like being with the gays. Like, I was one with the gays, with the LGBT. Diba? She even had Sasa Girl as the parang torchbearer of that. And then, nagkaroon ng malaking issue, diba? Na parang nung tinanong siya kung agree siya sa same-sex marriage, sabi niya hindi. Even after talking to Sasa. And then after that, nagkaroon pa ulit sila ng isang conversation. But even after that, I mean, hindi pa rin nagbago yung isip. Parang, yun lang yung pinanggagalingan ko na, kaya sinasabi ko na, so kung hindi nabago yung isip niya, ganun pa rin, she still needed to talk to you. Di ko alam kung very, pessimistic as a person. Pero I really applaud you. Parang ako yung napapagod sa inyo. Yung parang really ba? Bakit na lang laging yung LGBT yung kailangan? I mean, gets ko, there are people who will always be conservative, tied to their religion. But I don't think Beside is one of those people na just any other person from the streets. She's someone who has learned. She's smart. She's intellectual. Yun lang. Kaya I applaud you guys. I applaud you, Mela, for being patient, being that hopeful, and we are one with you in your fight. Pero pag-usapan naman natin na very hopeful para hindi tayo mag-end sa ganitong tone. No? Pero nagigets nyo ba ako? Ayan, sige, may... I think these are things na parang... go. Uy, pero thank you, Direct to Net, for raising that. Kasi super valid yan. Marami sa atin, ganyan yung nararamdaman at ganyan din yung naiisip kung bakit kailangan ng paulit-ulit na conversation. Nakaka-frustrate yun. Sobrang frustrating. Na until now, mula kay Heidi Mendoza hanggang sa lahat ng mga political leaders, hanggang sa lahat ng mga taong akala natin ay allies, na sinasabing I am one with the LGBT, pero pagdating sa marriage equality, sa social equality bill, no sila. I guess, isa siya sa mga mukha nun. Nakakala natin meron tayong mga kaibigan na ito pala yung pagtingin pero iba pala yung perspektibo nila. And I guess, ganun lang din yung paulit-ulit kong ginagawa, makipag-usap hanggang sa finally mahamig natin sila. Grabe, yung may nag-chat dito kanina. Nakakaingit yung patience ni Mother Mela, ang haba ng PC niya. As in, after nung nag-meet kami ni Mela, tapos nakapagkwentuhan. Natutuwa ako kay Mela kasi ang dami niyang dates. So, parang, alam mo yun, parang, as in, parang fly high Pinay talaga si Mela sa... Kaya kailangan ko rin ng maraming patience. Oo, na parang,
Parang nakakatuwa kasi nahanap mo yung space na yan for you. Kasi nakakalungkot kasi kailangan mong lumipad. Kailangan mong umalis ng Pilipinas para maramdaman mo na may chance ka to be loved. Alam mo yun, na parang sana hindi na tayo umabot sa point na lahat tayo aalis ng Pilipinas kasi we don't feel safe here. Then, fairness kay Mela, kasi di ba yung iba, once na nakahanap na nung gusto nilang freedom, di ba, once nahanap na nila yung rights na hindi nila nakukuha dito, babay na rin, di ba? Parang bala na kayo dyan sa laban nyo. Okay na, nakalaban na ako dati. O hindi. Pero nakakatuwa yung mga katulad ni Mela na kahit nandyan na siya sa Madrid at pwede naman kasing mag-aral na lang siya, di ba? Diyan na lang siya. Pero ayun, ganun pa rin. Kung paano siya, syempre ngayon meron na lang time zone difference, pero any chance that she gets to advocate for whatever the community needs, nandun siya. Ang bilis umuon ni Mela, ang tinanong lang niya kailan. Totoo. Siyempre pag kayo, laging oo. Yes. At umuwi si Mela dahil meron siyang recurring project na ngayon ay nasa season 3 na. Sparks Camp. Yes! Invite mo na sila, Mami. Sparks Camp Season 3 po. 3rd season na tayo. Ang sarap kasi sa 3 taon na ginagawa natin yung programa, yung makarinig ka ng suporta mula sa mga bata na even sa older generations na sinasabi nilang, buti meron na tayong ganito. Buti nakikita na natin na posible palang makita in the media yung queer love, whether it be in the face of a demure, a dramatic, or a mature manner. Nakikita yung representation that men who love men, women who love women can be represented in the media. Kaya ngayong 3rd season, sana patuloy pa rin nating suportahan ang Sparks Camp Season 3 at lahat ng mga queer content na ilalabas this year kagaya ng Drag Race Philippines at iba pang mga programa na related sa LGBTQIA+. Kasi yun lang yung tanging paraan natin para patuloy ang pagpapaunawa with regard to our existence. At ang Sparks Camp po ay I think sa July na ere. At sana tignan natin kung ano yung magiging journey ng bagong campers up in the mountains of the Philippines. Sa Zambales din yon, Maring Donette. Budget na. Nasa Zambales. Siguro may tanong ako as parang one of last questions din. Siguro para rin mag-end tayo on a positive note. Kahit ang hirap-hirap ng laban lagi. Parang... No! No! Charing. Parang parang merong, parang may mga shifting attitude ba? May progress ba tayo in terms of fight, yung battle natin para maprotektahan yung community? Parang, ano yung mga progresses na meron tayo? Especially rito sa Pilipinas. I think base sa mga nakikita ko, the fact that kids learn even more about themselves, about their sexuality, magmula sa Generation Z hanggang sa Generation Alpha at ngayong meron ng Generation Beta, the fact that they can freely express who they are, that's number 1. Number 2, may mga parents tayong nakikita na nagpo-post, kagaya nung isang dad na sinuportahan niya yung anak niya na 4-year-old or 5-year-old na magbihis ng sirena during asagala, na magsagala. At merong isa ring tatay na parang sinelebrate nila yung birthday ng anak niya at gusto ng anak niya maging Disney princess. These are milestones for us. Na may mga magulang na unti-unting, na hindi lang unti-unti, na fully niyakap yung pagiging LGBTQIA+ ng kanilang mga anak as young as 4. At ito yung mga transformations na dapat nating i-celebrate kasi ang daming pwedeng ika-frustrate ngayon. Pero the fact lang na meron tayong nakikita na milestones from parents, from kids. Ibig sabihin may purpose yung pinaglalaban natin ngayon. Na merong nagiging effect sa younger generation. Sabi ko nga, pwede ako mamatay mamaya. Pwede akong mamatay bukas. Pero masasabi ko naman sa sarili ko na kahit papaano meron akong ginawa para sa mga taong alam kong pareho kami ng naranasan. Sana yung pribilehiyo yung naranasan ko, hindi na maging pribilehiyo kung hindi maging para sa lahat. So that's where I'm coming from. Mela Habijan for Senator. Sa podcast kasi tawa lang kami ng tawa ni JP, pero sa totoong buhay may galit kami na hindi namin na ilalabas. Totoo. Marami.
Gusto niyo ba ng second Ngayon session nga- tungkol ngayon dyan? nga, I-process very ano pa ako natin. Medyo subdued pa ako dito Mag-try tayo sa Madrid na episode. Puntahan ka namin ito. Sige, tapos labasan lang ng galit. Ang ganda Oo. nun. Tapos, mag-record tayo doon sa favorite bar ni Rizal. Sa Viva Sa Madrid. Sa Viva. Sa Paddy's Point. Point. Hindi. Paddy's Paddy's Point. Point siya dati, ngayon Viva Madrid okay. na. Sorry. Binago na yung nabili, pangalan. Okay. May MYMP? Wala. Wala. Ano lang. Wala, Yes, sorry. Q-Shay. Tox, ang luma nung Kyushu. Alam mo na, speaking of anger, sorry ko lang kasi, recently ko lang napanood yung documentary na The Times of Harvey Milk. Harvey Milk is the first public official was elected in California. So, pinanood ko yung documentary. Siyempre, iyak na naman ako, di ba? Tapos, ang ganda nung isang doon na parang binaril siya. Binaril siya ng isang conservative. Nung binaril siya, yung mga tao sa Castro Street, ganyan, sa San Francisco, nag-rally sila, as in, nakakaiyak, grabe, as in yung ko. Tapos, naalala ko yung isang sinabi doon. Nagkukwento siya, tapos naglalakad siya. Tapos, meron dong isang bystander na ang sinabi lang niya, where is your anger? Where is your anger? Wala, naiyak pa rin ako nung naalala ko. As in, pinost ko pa. Sobrang lang siya na part ng documentary. Ba't ako naiyak? Uy, ang ganda nung Where is Your Anger? Where is your anger? It doesn't only pertain to LGBT rights, but, women's rights. Salita na nga kayo, naiyak na ako dito. Ayun lang, panoorin niyo yung The Times of Harvey Milk sa movie.com. Where is your anger? Ang gandang reflection Right. point niyan. I-journal ko yun tonight. Journal man. Journal entry. Journal. Ang ganda. Ang daling mawala yung galit, sa totoo lang. Lalo pag nasa ka na, komportabling posisyon ka. Kumikita ka na, or may posisyon ka, or mas mahirap magalit. Ang ganda nung Where is your anger? Yun nga yung kinukwento ko kanina. So, nung minute ko si Mela noon, ilang years na rin tayo magkakilala, Mela. Parang pandemic pa, di ba? Parang ganun. Start ng mga ganun. So, parang nakilala ko si Mela na super advocate, ganyan. Tapos, nung nag-meet tayo sa Madrid, I think yung tinanong ko sa'yo parang, kailan ka babalik ng Pilipinas, ganyan. Parang, tas nung sinabi mo na, baka hindi muna. As in, doon ako talaga napareflect. Parang feeling ko yun yung start ng midlife crisis ko. Kasi birthday ko yun around that time magbe-birthday ako noon. Tapos yun na-experience ko na yung sa Barcelona. Alam mo parang totoo pala yung naiiyak ka na kasi parang bakit ganito yung na-experience mo natin, ganyan. Pala, totoo pala yun na nakakaiyak talaga siya. Yun nga parang nagugulan, parang midlife crisis pa rin ba to? Or galit na to? Or lungkot? Or kung ano man, na parang kung si Mela ay nasa ganong stage na siya ng life niya na parang uunahin muna niya yung kasiyahan niya na paano tayo? Paano naman? Alam mo yun? Parang nainggit ako noon kay Mela kasi parang shit, nahanap niya yung space na yun for her. At nalulungkot ako na kailangan nating humanap ng safe space outside our country. Ganyan. At ang Spain ay isa ring Catholic country. Totoo. Baka akala ng Pilipinas may additional points kapag di ka pumayag sa divorce. Uy, pero kwento ko yung kung anong nangyari sa kanila, kung paano nila napanalo to. So for the longest time, they were under a 40-year dictatorship. And then, super Catholic kasi nung dictator nila, si Franco. And then, after nung na-oust nila siya, all people who are marginalized were able to occupy seats of power. Hence, bit by bit, they were able to impose legislations that will protect women, will protect LGBTQIA+, will protect the old, will protect PWDs. Nagawa nila yon just because they were angry. Just because they knew that under that dictatorship, people were not living their best lives. Tonet, pwede ka na sa Spain kasi may magpo-protect sa mga old. Grabe. Akala ko sa mga Grabe. Uy, akala ko 29 lang si Tonet. Sa industry, 29 years in the industry. 30. 10 years old lang start. Child star ka pala, Mars. Siguro yung last question ko, bakit kailangan natin ng Pride Month? Merong isang buwan na dedicated para sa community. Kailangan nating i-celebrate hindi lang sa loob ng isang buwan. It's a reminder for the world to know that we exist.
And because we exist, we deserve the space, we deserve the rights, we deserve the laws. Not just our rights, but our dignity as human beings. Ganda. Kaya walang street pride, guys. Kasi 12 Ganda. kasi 12 months sa inyo na yun eh. Bigay nyo naman yung 1 month sa community. Ayun. Thank you so much, Mela. Thank Mela. you din! At happy Pride sa inyong dalawa, Direct JP and Direct Tonet. Salamat sa pagiging alay ng trans community. Happy Salamat Pride. sa pagiging alay ng LGBTQIA+ community. At sa mga ka-eme natin, whether you're part of the community or you're an ally, this month and the whole year is yours to own. Happy Pride! Tama. We're here, we're queer, we're going nowhere. Ang ganda! Kasi kailangan rhyme Thank you, Mela. Sana magkita tayo ulit. Yes. Thank you, Thanks, thank you, guys. Mela. Thank you din. Happy Pride. Pride! Thank you, Melo. Happy Pride. Bye-bye. Love you.